Ako si Elena, 58 taong gulang. At akala ko talaga ay kilala ko ang aking mga anak. Ang gabi kung kailan sinabi ng sarili kong anak na si Paulo, sa loob mismo ng pamamahay ko, na ang sakit ko ay gawa-gawa ko lang. Ang hiyang naramdaman ko, ang sakit dito sa dibdib. Halos ikamatay ko na. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa pabulong, sa lamig ng kanyang mga salita. 2 buwan na akong nagtitiis. 2 buwan na araw-araw, gigising ako na parang umiikot ang buong kwarto. Ang sikmura ko, parang laging may gera. Ang katawan ko, unti-unting nanghihina, parang kandilang nauupos. At sa bawat araw na lumilipas, mas nababawasan ang timbang ko. Ang mga damit ko, maluwag na. Ang mukha ko sa salamin, hindi ko na halos makilala. Mukha ng isang babaeng pagod na sa buhay. Ilang beses ko nang sinabi kay Paulo, "Anak, hindi maganda ang pakiramdam ko. May mali sa katawan ko." Pero ang sagot niya, parang hangin lang na dumaan. Laging kalmado, laging parang doktor na kumakausap ng pasyente, hindi anak na nag-aalala sa ina. "Nay, baka dala lang yan ng katandaan. Normal po yan," sabi niya, habang ang mga mata niya ay nasa telepono, hindi sa akin. Katandaan. Paulit-ulit kong naririnig ang salitang iyan sa isip ko. Katandaan. Ganoon na lang ba ako? Isang matandang naghihintay na lang ng kanyang oras? Ganoon ba ang tingin sa akin ng anak ko? Isang problema na kailangang tiisin, walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanila, ako ang naging ilaw ng tahanan sa loob ng 40 taon. Mula nang itinayo ng yumaong asawa kong si Arturo ang bahay na ito, bawat sulok nito ay inalagaan ko. Bawat kusing, tiniyak kong napupunta sa kinabukasan nila. Ipinag-aral ko sila, si Paulo at si Cristina. Siniguro kong hindi sila magugutom, na may maayos silang buhay. Kahit noong pumanaw si Arturo, ako, nag-iisa, tiniis ko ang lahat para sa kanila. Nagbenta ako ng mga alahas, nabigay pa sa akin ni Arturo, para lang makapagtapos sila. Pero para sa kanila, para yata akong naging isang kasangkapan na lang sa bahay. Isang muebles. Nariyan lang, pero hindi na pinapansin. Ang mga pagod ko, ang mga puyat ko, lahat yon ay tila walang halaga, walang pakialam. At sa mga araw na iyon, habang unti-unti akong nilalamon ng misteryosong sakit na ito, naramdaman ko na para sa kanila, wala na akong silbi. Isang araw, dinala nila ako sa ospital. Natagpuan ako ng kapitbahay na nakahandusay sa sahig. At kahit doon, ang narinig ko lang mula kay Paolo ay ang sisi. "Nay, baka naiwan niyo na namang bukas ang kalan. Mag-iingat naman po kayo." Ang tingin niya sa akin ay hindi pag-aalala, kundi inis, isang abala. Ang hiyang naramdaman ko habang nakikita ako ng mga nurse na pinapagalitan ng sarili kong anak at hindi ko malilimutan. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na kinalimutan na nila. Sa kanilang pagwawalang bahala, hindi nila napansin na may isang tao pa sa pamilyang ito na nagmamana ng dugo at puso ni Arturo. Ang aking apo, ang anak ni Paulo, si Miguel. Si Miguel, ang aking lihim na yaman, ang aking trump card. Siya ang batang minenos ng sarili niyang ama dahil mas pinili niyang maging karpintero, tulad ng kanyang lolo, kaysa maging isang engineer na tulad niya. Siya ang basagulero, ang walang pangarap sa mata ni Paulo. At isang umaga, habang ako'y nakaupo sa kusina, hawak ang isang tasang kape na hindi ko naman maiinom, dumating siya. Dumating ang aking apo at sa isang tingin lang, sa pagod at payat kong mukha, alam niya na. Alam niyang may mali. Ang munting lola na tinuring nilang pabigat, ang inang inakala nilang mahina na at naghihintay na lang mamatay, ay may tagapagtanggol pala. Isang tagapagtanggol na may mga matang nakakakita sa mga kasinungalingan at may mga kamay na kayang buksan ang mga sikretong tinatago sa pinakamadilim na sulok ng bahay na ito. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang ina na pinagtaksilan. Hindi ito kwento tungkol sa paghihiganti. Ito ay kwento tungkol sa pagbawi ng dangal,
Ang dangal ng aking asawa na ang pinaghirapang bahay ay ginawang isang bitag at ang dangal ko bilang isang ina. Gusto nila akong patahimikin. Gusto nilang mawala ako na parang bula. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon na habang buhay nilang hindi malilimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo kung may mukha pa silang ihaharap. Hindi ako mananahimik. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan o kung may kwento ka tungkol sa sakripisyo ng isang magulang na hindi nabigyan ng halaga, i-like at i-share mo ang video na ito at kwentuhan mo ako sa comments sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga boses at ang inyong mga kwento. Tara, magsimula na tayo. Ang tunog ng lumang pickup truck sa labas ay parang musika sa aking pandinig. Iyon ang tunog ng pagdating ni Miguel, ang nag-iisa kong apo. Ang anak ng aking anak na si Paulo. Sa loob ng 2 buwan ng aking pag-iisa at unti-unting panghihina, ang pagdating niya ay parang sinag ng araw sa isang madilim na silid. Pinilit kong tumayo mula sa silya sa kusina gamit ang mesa bilang suporta. Bawat galaw, parang ang bigat-bigat. Ang ulo ko, parang may kung anong umiikot sa loob. Bago pa man siya kumatok, binuksan ko na ang pinto. At doon, nakatayo ang aking apo. 24 na taong gulang, matipuno ang katawan, at ang tindig, parang tinitingnan ko ang aking yumaong asawang si Arturo noong kabataan nito. Ang panga, ang mga mata, na tila kayang basahin ang lahat ng bagay sa paligid. Nakasuot siya ng maong na may mga mantsa ng pintura at isang sinturon ng gamit sa kanyang baywang. Hindi lang basta sinturon. Iyon ang sinturon ni Arturo. Ang luma at katad na sinturong iyon na ibinigay ko sa kanya pagkatapos ng libing. Iyon ang kanyang pamana. "Hi, Lola," bati niya, at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho, na parang bulang pinaputok. Napalitan ito ng pagkunot ng noo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niyang laging masayahin ay biglang napuno ng pag-aalala. "Lola," ang sabi niya, at ang boses niya ay mas seryoso na. "Sobra na po ang ipinayat ninyo. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Isang katotohanang pilit kong itinatago sa aking sarili. Pumasok ka, iho." Nagtimpla ako ng kape. Sabi ko, pilit na pinapasigla ang aking boses. Pilit na itinatago ang panghihina sa bawat salita. Sinundan niya ako papasok sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang tunog ng kanyang sapatos na pangtrabaho ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa nara na si Arturo mismo ang naglatag. Inilapag niya sa sahig ang isang lumang toolbox na yari sa kahoy. Ang toolbox ni Arturo. Ang mga tansong kandado nito, kahit kinalawang na ng panahon, ay gumagana pa rin ng perpekto. Umupo siya sa silyang katapat ko. Ang silyang laging inuupuan ni Arturo. Tinitigan niya ako, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang tanong na hindi niya masabi ng malakas. "Kumakain po ba kayo ng maayos, Lola?" Sa wakas ay tanong niya. "Oo naman, iho. Kapag kaya ng sikmura ko." Medyo masama lang ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang buwan. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, halos wala nang tumatagal na pagkain sa aking tiyan. Kinuha niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay kabaligtaran ng lamig ng aking balat. Ang kanyang mga kamay, magaspang at malakas dahil sa pagtatrabaho. Ang mga kamay ko, manipis na at kulubot. "Lola," sabi niya, "hindi po ito normal. Tiningnan ko po kayo noong Pasko, hindi pa naman kayo ganito kapayat." Tama siya. Ang mabilis na pagbabago sa aking katawan ay nagsimula lang pagkatapos ng bagong taon. Mga 2 buwan na nga ang nakalipas. Binanggit niyo po sa telepono na may mga bitak sa pader ng kwarto niyo sa itaas ng bintana. "Titingnan ko po," sabi niya. Sabay tayo. Kinuha niya ang toolbox ni Arturo. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang paghawak sa mga gamit na iyon. Isang paggalang, isang pagmamahal.
sa alaala ng kanyang lolo. Kung okay lang po, Lola, titingnan ko na rin po ang ilang bagay dito habang nandito ako. Sige iho, gawin mo ang kailangan mong gawin, sagot ko. Sinundan ko siya paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay mabagal. Kinailangan pa niyang huminto sa kalagitnaan ng hagdan para hintayin ako. Ang dating hagdanang kaya kong akyatin nang mabilis ay tila naging isang bundok na ngayon. Sa aking silid, agad niyang sinuri ang mga bitak. Hinaplos niya ang mga ito gamit ang kanyang mga daliri. Tumingin siya mula sa malayo, itinaas ang kanyang ulo, na parang isang pintor na sinusuri ang kanyang obra. Lola, hindi po ito mga ordinaryong bitak lang dahil sa pagtanda ng bahay, sabi niya. At ang tono niya ay may kasiguraduhan. May ibang nangyayari dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. At naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi siya sumagot. Sa halip, nilibot niya ng tingin ang buong silid. Tila may hinahanap siya. Isang bagay na hindi tama. Huminto ang kanyang mga mata sa isang heating vent sa pader. Malapit sa sahig, lumuhod siya at hinawakan ang pininturahang metal. Tinitigan niya ito ng matagal. Napakatagal. Ang pinturang ito, bago pa, bulong niya sa sarili. Lola, sino po ang nagpinta nito? Iyan, sabi ko. Si Paulo ang gumawa niyan noong isinara niya ang mga lumang ventilasyon, mga 3 buwan na ang nakalipas. Sabi niya, masyado daw drafty, malakas ang pasok ng hangin, para daw makatipid sa kuryente sa paggamit ng aircon. Sa pagkarinig nito, biglang nanigas si Miguel, para siyang isang estatwa na biglang huminto sa paggalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ventilasyon, ngunit ang kanyang isip tila lumilipad na sa ibang lugar. Ang mga simpleng salitang sinabi ko tungkol sa pagtitipid sa kuryente ay tila may ibang kahulugan para sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa mga pader. Ngayon, ang kanyang pagtingin ay hindi na basta-basta. Bawat pulgada ng pader ay kanyang sinusuri. Huminto siya sa isang bahagi kung saan ang pintura ay bahagyang naiiba ang kulay. Isang bahagi na halatang bago lang idinagdag. Lola, sabi niya, at ang boses niya ay mahinahon pero may bigat. Pwede po ba akong magbukas ng maliit na bahagi ng pader na ito? Pangako po, aayusin ko rin ito. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit, pero tumango ako. Mayroon sa kanyang determinasyon na nagsasabing kailangan kong magtiwala. Bumalik siya sa kanyang truck at kumuha ng isang utility knife at isang pry bar. Sa kanyang pagbalik, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Isang determinasyon na minana niya kay Arturo. Dahan-dahan at maingat niyang hiniwa ang pintura sa gilid, kung saan nagtatagpo ang luma at bagong drywall. Pagkatapos, gamit ang pry bar, dahan-dahan niyang inangat ang isang bahagi, sapat lang para makita kung ano ang nasa likod. At sa likod ng bagong pader, naroon ang isa sa mga orihinal na ventilation grates na ikinabit ni Arturo, ganap na natatakpan. Selyado. Nakatitig lang si Miguel dito. Hindi siya nagsalita ng matagal. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng aking mabigat na paghinga ang maririnig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sino po ang gumawa ng trabahong ito, Lola? Tanong niya muli. Ang boses niya ngayon walang emosyon. Malamig. Si Paulo, sagot ko. At ang pangalan ng aking anak ay tila naging isang dayuhan sa aking bibig. Ilang beses siyang pumunta dito. Siya ang nag-ayos ng buong kwarto. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bigat sa hangin. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Sa kabila ng mainit na panahon, may isang bagay na labis na mali at ang aking apo, ang tagapagligtas ko, ay malapit nang matuklasan kung ano iyon. Pagkatapos niyang makita ang selyadong ventilasyon sa likod ng pader, ang buong kilos ni Miguel ay nagbago. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang matinding pokus. Isang pokus na nakakatakot, para siyang isang imbestigador na nakahanap ng isang mahalagang ebidensya sa isang kaso ng krimen. Dahan-dahan niyang isinara ang butas sa pader
na parang ayaw niyang ipaalam sa kung sino man na ang kanilang sikreto ay nabuksan na. Ang kanyang mga mata ay tumingala at huminto sa puting bilog na nakakabit sa kisame, ang carbon monoxide detector. Isang bagay na ipinagmamalaki ni Paulo na ikinabit niya para sa aking kaligtasan. Lola, pahiram po ng upuan, sabi niya. At ang boses niya ay halos pabulong na. Kinaladkad niya ang silya mula sa aking desk, papunta sa gitna ng silid, direkta sa ilalim ng detektor. Umakyat siya, at sa kanyang tangkad, madali niyang naabot ito. Maingat niyang inalis ang detektor mula sa pagkakakabit nito. Bumaba siya mula sa silya, na hawak-hawak ang puting aparato na iyon na parang isang mahalagang ebidensya. Umupo siya sa gilid ng aking kama at binuksan ang takip sa likod nito kung saan dapat nakalagay ang baterya. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang matatag at hindi nanginginig kahit na nagbubuhat ng mabibigat na kahoy, ay bahagyang nanginginig ngayon. Pinakita niya sa akin ang loob. Lola, tingnan niyo po ito, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Tumingin ako. Sa loob, ang espasyo para sa baterya ay walang laman. Pero ang mas nakakagulat, ang mga metal contacts kung saan dapat dumidikit ang baterya ay hinang. Pinaghinang. May maliliit na tila pilak na tumpok ng metal na permanenteng nagdudugtong sa mga koneksyon. Ang baterya? Hinang po, sabi niya. At ang bawat salita ay may bigat. Patay na. Sinadya ito para hindi na ito gumana. Kahit na maglagay ka pa ng bagong baterya, hindi na ito gagana dahil sinira na ang koneksyon. Ito ay isang palamuti na lang, Lola. Isang kasinungalingan na nakasabit sa kisame niyo. Ang dibdib ko ay biglang nanikip. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa silid ay tila naging napakabigat. Pero sinubukan ito ni Paulo sa harap ko, na ibulong ko, at ang boses ko ay nanginginig. Noong umuwi ako galing ospital, pinindot niya ang test button. Narinig ko itong tumunog. Isang malakas na beep. Umiling si Miguel, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Opo, Lola, pwede itong tumunog. Ang test button ay konektado sa isang maliit na speaker. Kahit na gumagana ang speaker, hindi po ibig sabihin na gumagana ang sensor. Ang sensor na dapat ay nakakadetect ng lason sa hangin ay patay na. Tingnan niyo po ang mga wire na ito, sabi niya. Sabay turo sa maliliit na hibla ng tanso sa loob. Ito ay sinadya, binaluktot, pinutol. Sinigurado ng gumawa nito na hinding-hindi na ito makakadetect ng kahit ano. Ito ay isang ilusyon ng kaligtasan. Ilusyon, isang kasinungalingan. Ang aking anak, ang aking sariling anak, ay niloko ako. Nilikha niya ang isang palabas para paniwalain akong ligtas ako habang sa katotohanan, hinahayaan niya akong malason gabi-gabi. Ang alaala ng kanyang ngiti habang pinipindot ang test button. Ang kanyang mga salitang, kita nyo na, Nay, gumagana. Ligtas po kayo, ay biglang naging isang bangungot. Isang mapait na lason sa aking isipan. Tumayo si Miguel, hawak pa rin ang inutil na detektor. Ang kanyang panga ay nagkikiskisan, na parang may mga salitang gusto niyang isigaw pero pinipigilan niya para sa akin. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko hindi lang galit, kundi takot. Takot para sa akin. Lola, kailangan ko pong tingnan ang silong niyo, sabi niya. At ang kanyang boses ay biglang naging apurado. Miguel, ano ba talaga ang nangyayari? Natatakot na ako, sabi ko. At ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Hindi ko pa po sigurado, Lola. Pero kailangan kong makita ang nasa ilalim ng kwartong ito. Ngayon na po, hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang lumabas ng silid at bumaba ng hagdan. Narinig ko ang mabilis niyang mga yabag papunta sa pinto ng aming silong. Ang silong na iyon ang kaharian ni Arturo. Doon niya itinatago ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga plano. Isang lugar na bihira kong puntahan. Naiwan ako sa itaas, nakaupo sa gilid ng aking kama. Nanginginig ang aking buong katawan. Pinulot ko ang detektor na iniwan ni Miguel. Tinitigan ko ang mga sirang wire, ang hinang na koneksyon. Ito ay isang patunay.
Isang pisikal na katibayan ng isang pagtataksil na napakalalim, napakasakit. Ang aking anak, na dapat ay aking tagapagtanggol, ay siya palang lumilikha ng panganib. Ang kanyang mga pag-aalala, ang kanyang mga payo tungkol sa kalusugan, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sa ibaba, narinig ko ang mga kalabog. Ang tunog ng mga mabibigat na bagay na itinitulak. Ang pag-scrape ng metal sa semento. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Naghiintay ako sa kusina. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat anino sa bahay ay tila gumagalaw. Ang bahay, na minsan ay aking kanlungan, na itinayo ng pagmamahal ni Arturo, ay biglang naging isang dayuhan. Isang mapanganib na lugar. Ang mga pader ay tila humihinga. At ang hangin ay tila may lason. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naghintay. Siguro 20 minuto. Siguro higit pa. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Kumapit ako sa gilid ng counter para sa suporta. Sa wakas, narinig ko ang kanyang mga yabag. Mabagal, mabigat, pabalik mula sa kadiliman ng silong. Huminto siya sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang damit ay puno ng alikabok at agiw. May dumi sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay maputla. Isang uri ng kaputlaan na nakikita mo lang sa mga taong nakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang bagay na nakakakilabot. Hawak niya ang kanyang telepono. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumakad at umupo sa silyang katapat ko, ang parehong silya kung saan siya umupo kanina. Inilapag niya ang telepono sa mesa sa pagitan namin. "Lola?" sabi niya, at ang boses niya ay basag. Parang hirap na hirap siyang magsalita. "Kailangan niyo pong makita ito." Itinuro niya ang screen ng telepono sa akin. At doon, nakita ko ang imahe ng impyerno. Mga litrato ng mga tubo, mga metal na piyesa, isang maliit na itim na kahon na may mga kable na nakakabit dito, na parang isang gagamba na nakakapit sa isang sapot ng mga tubo. Ang mga ito ay nakakabit sa ilalim mismo ng sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng aking kwarto. Sa ilalim ng aking kama, hindi ko maintindihan. Sabi ko, kahit na sa kaibuturan ng aking puso, nagsisimula na akong makaunawa. At ang pagkaunawang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sakit na naramdaman ko. "Ito po," sabi ni Miguel, at ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo ang screen. "Ito po ay nasa ilalim ng sahig ng kwarto nyo. May nagkabit ng linya ng gas diyan. Direktang konektado sa main gas line ng bahay. At itong maliit na kahon na ito, isa po itong timer. Isang electronic timer. Nakaset ito para maglabas ng carbon monoxide kapag gumagana ang heater nyo sa gabi." Ang mga salita niya ay parang mga martilyo na pumupukpok sa aking isipan. Ang selyadong bentilasyon, ang sirang detektor, ang aking sakit. Lahat ay naguugnay. Lahat ay may dahilan. "Ito ay isang makina ng kamatayan, Lola," patuloy niya, at ang mga luha ay nagsimula ng tumulo mula sa kanyang mga mata. "Isang perpektong makina. Hindi ito maglalabas ng sapat na lason para patayin ka sa isang gabi. Hindi. Dahan-dahan, unti-unti. Para magmukha kang nagkakasakit lang ng natural. Para magmukha kang unti-unting nanghihina dahil sa katandaan. Ito po ay pinlano, Lola, kung sino man ang gumawa nito. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Ilang buwan po itong pinagplanuhan." Ang kanyang boses ay tuluyang nabasag. "May gustong pumatay sa inyo ng dahan-dahan, Lola. May gusto akong patayin. At sa bahay na ito, iisa lang ang taong may sapat na kaalaman sa mechanical systems para gawin ang isang bagay na ganito kademonyo. Iisa lang ang taong nag-ayos ng aking kwarto, ang aking anak, ang aking Paulo." Tumingin ako kay Miguel. Sa sinturon ng gamit ni Arturo, sa kanyang baywang, sa kanyang mukha, nakamukhang kamukha ng lalaking pinakasalan ko. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit sa aking katawan ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding kirot sa aking puso. Ang kirot ng katotohanan. Ang mga litrato sa telepono ni Miguel
ay parang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Mga tubo na makintab pa, halatang bago. Mga piyesang tanso na kumikinang sa ilaw ng flashlight. At ang itim na kahon, ang timer na may maliit na digital screen na hindi ko mabasa. Ang lahat ng ito ay nakakabit ng maayos, malinis, at propesyonal sa ilalim ng matitibay na biga na binuo ni Arturo 40 taon na ang nakalipas. Ang gawa ng aking asawa na dapat ay sumusuporta at nagpoprotekta sa akin ay ginawang pundasyon ng isang bitag. Isang bitag na dahan-dahang kumikitil sa aking buhay. Ito ay engineered, Lola, sabi ni Miguel, at ang salitang engineered ay tumatak sa aking isipan. Iyon ang salitang laging ginagamit ni Paulo para ilarawan ang kanyang trabaho. Hindi ito basta-basta ginawa. Pinag-aralan ang bawat koneksyon, kinakalkula. Ang gumawa nito ay isang mechanical engineer. Alam niya ang tungkol sa daloy ng gas, sa pressure, sa kung paano ikakalat ang lason sa isang kwarto nang hindi mahalata. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na naming pareho. Ang aking anak, na ipinagmamalaki ang kanyang degree sa engineering, na laging minamaliit ang pagiging karpintero ng kanyang ama, ay ginamit ang kanyang pinag-aralan para sa isang bagay na hindi ko kailanman maisip, ang pagpatay sa sarili niyang ina. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa aking isipan. At ang nabuong larawan ay nakakasuklam. Ang aking biglaang panghihina, ang pagkahilo tuwing umaga, ang pagbaba ng timbang, ang pagkalito, ang mga sintomas na sinabi ng doktor na dulot ng carbon monoxide poisoning, ang pagbisita sa ospital. Ang lahat ng iyon, hindi iyon aksidente. Iyon ay bahagi ng plano, ang pagbisita sa ospital. Doon nila nalaman na gumagana ang kanilang plano. Doon nila napatunayan na ang lason ay nasa aking sistema na. At pagkatapos noon, mas lalo pa silang naging kampante. Si Paulo mismo ang naghatid sa akin pauwi at sa harap ko, sinubukan niya ang peking detector para ipakita sa aking ligtas ako. Isang demonyong nag-aanyong anghel. Inabot ni Miguel ang aking kamay na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng determinasyon. Lola, kailangan na po nating umalis. Ngayon din, sabi niya. At ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan. Mag-empake po kayo ng mga damit at gamot niyo. Isang bag lang po. Aalis na tayo sa bahay na ito. Ang isip ko ay gulong-gulo. Umalis? Iwanan ang bahay na ito. Ang tanging lugar na tinuring kong tahanan sa loob ng 40 taon. Pero, iho, ito ang bahay ko, sabi ko. At ang mga salita ay tila walang bigat. Alam ko po, Lola, pero hindi na po ito ligtas, sagot niya. At ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Please po, Lola, magtiwala kayo sa akin. Tumayo ako, ngunit ang aking mga binti ay parang gulaman. Bawat sulok ng kusinang ito ay may alaala ni Arturo. Ang mga kabinet na gawa sa Nara na siya mismo ang gumawa. Ang sahig na siya mismo ang naglatag. Ang bintana kung saan kami laging nagkakape tuwing umaga. Ang lahat ng ito, na minsan ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay tila sumisigaw ngayon ng panganib. Ang bahay na ito ay naging isang malaking libingan na inihanda para sa akin. Habang ako'y nakatayo doon, tulala, isang bagay sa labas ang nakakuha ng aking pansin. Sa pamamagitan ng bintana ng kusina, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Isang itim na sedan na nakaparada sa kabilang kalye, medyo malayo sa aming bahay, nakatago sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Nandoon na iyon kanina pa, noong dumating si Miguel. Hindi ko lang pinansin. Ngayon ko lang napagtanto, iyon ang sasakyan ni Paulo. Nagmamanman ba siya? Hinihintay ba niya si Miguel na umalis para magpatuloy ang kanyang plano? O hinihintay niya ang balita ng aking kamatayan? Ang pagkatantong iyon ay parang isang sampal na gumising sa akin. Ang panganib ay hindi lang nasa loob ng bahay. Nasa labas din. Naghihintay. Sige, sabi ko. At sa wakas, ay nakahanap ako ng lakas.
Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Umakyat ako sa aking kwarto. Ang kwarto kung saan ako natutulog, nagpapahinga, at dahan-dahang nilalason. Ang hangin dito ay tila mas mabigat. Kinuha ko ang isang maliit na maleta at inilagay ang ilang damit, ang aking mga gamot, ang aking sepilyo, at ang litrato ni Arturo na laging nasa aking nightstand. Ang lahat ng iba pang bagay, ang mga alaala ng 40 taon, ay kailangan kong iwanan. Bumaba ako at nakita ko si Miguel na naghihintay sa may pinto. Hawak niya ang toolbox ni Arturo. Dala-dala niya ang pamana ng kanyang lolo, ang pamana ng pagiging isang tagapagtayo, isang tagapagtanggol. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Hindi kami lumingon. Sumakay kami sa kanyang truck at mabilis niya itong pinaandar palayo. Habang papalayo kami, tiningnan ko ang aming bahay sa side mirror. Ang bahay na puno ng pagmamahal at mga alaala na ngayon ay nababalot na ng isang madilim na katotohanan. Ang biyahe ay tahimik. Wala sa amin ang nagsasalita. Ang aking isipan ay lumilipad. Paolo, ang aking anak, bakit? Bakit niya ito gagawin? Pagkatapos ng mga 25 minuto, lumiko si Miguel mula sa highway at pumasok sa parking lot ng isang maliit na kainan. Isang 24-hour diner na tila nag-iisa sa gitna ng kawalan. Iilan lang ang sasakyang nakaparada. Kailangan po nating mag-usap, Lola, sabi ni Miguel, habang pinapatay ang makina ng truck sa isang lugar na malayo sa bahay. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong kape, barako at sinangag. Isang waitress na may pagod na mga mata ang nagbigay sa amin ng menu. Umorder si Miguel ng kape para sa aming dalawa, kahit alam kong hindi ko maiinom ang akin. Inilabas niya muli ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga litrato. "Tingnan niyo po itong mabuti, Lola," sabi niya, at ang kanyang boses ay seryoso. Pinalaki niya ang litrato ng itim na kahon. Ito po ang timer. Konektado ito sa gas line. Kapag ang thermostat niyo ay nag-signal para sa init sa gabi, ito ang nagtitrigger ng dahan-dahang pag-leak ng gas papasok sa ilalim ng kwarto niyo. At dahil selyado ang mga bentilasyon na ginawa ni Lolo, naiipon ang lason sa loob ng kwarto habang natutulog kayo. Tinitigan ko ang screen. Ang aparato ay mukhang propesyonal. Isang bagay na mabibili mo sa isang tindahan. "Si Papa," sabi ni Miguel, at ang pagtawag niya sa kanyang ama ay puno ng pait. Si Papa ay isang mechanical engineer. Alam niya ang lahat ng ito. Ang flow rates, ang exposure times, kung paano nakakaapekto ang carbon monoxide sa katawan. Ito ang kanyang trabaho. Pero bakit, Miguel? Bakit? Tanong ko. At ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi agad sumagot si Miguel. Nag-type siya sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita niya sa akin ang screen. Isang news article. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Paulo sa loob ng 20 taon, ang Apex Aerospace, ay nag-anunsyo ng malawakang tanggalan 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi po ito sinabi ni Papa, kahit kanino, sabi ni Miguel. Nalaman ko lang po ito, 2 buwan na ang nakalipas nang bigla akong dumaan sa bahay nila. Narinig ko siyang kausap ang isang tao sa telepono tungkol sa severance packages. Nagsinungaling po siya. Sinabi niyang hindi apektado ang posisyon niya, pero halata po sa mukha niya. Ang aking puso ay lalong nanikip. Ang aking anak, nawalan ng trabaho. At hindi niya sinabi sa akin, may pamilya po siya, may mortgage na binabayaran. Patuloy ni Miguel. At kapag nawalan ka ng trabaho sa edad na 45 sa larangan niya, napakahirap nang makahanap ng bago, lalo na sa parehong sahod. Tumingin siya sa akin. At ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Ang bahay niyo po, Lola. Nagkakahalaga na po ito ng halos 50 milyong piso ngayon. Sinabi niyo po sa akin iyan noong pinatingnan niyo ang halaga nito last year. At wala na po itong utang. Bayad na." Huminto siya. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. "Kung mawala po kayo, Lola, ang ari-arian ay hahatiin. Kalahati kay Papa, kalahati kay Tita Cristina. 25 milyon bawat isa." Ang lamig sa loob ng kainan ay tila tumagos hanggang sa aking mga buto. Hindi iyan sapat na dahilan
para pumatay ng isang tao. Ngunit, marahil, ay sapat na kung ikaw ay nalulunod na sa utang. Sapat na kung ang iyong buong mundo ay guguho na. 25 milyong piso, ang halaga ng aking buhay sa mata ng aking sariling anak. Ang mga numerong iyon ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan na parang isang sirang plaka. Habang nakaupo kami sa malamig na kainan na iyon, ang halimuyak ng kape at pagkain sa paligid ay hindi ko na maramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig. Isang lamig na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Pero si Christina? Tanong ko kay Miguel, at ang boses ko ay halos hindi na marinig. Ang tita mo? Hindi siya ganyan. Hindi niya ito magagawa. Si Christina. Ang aking bunso, ang aking prinsesa, ang nag-iisang anak kong babae. Siya na laging may malambing na tinig at mahinhing ngiti. Imposible. Si Miguel ay yumuko at tinitigan ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas masakit pa sa anumang salita. Lola, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Naalala niyo po ba, noong huling kaarawan ni Lolo Arturo, bago siya pumanaw? Tumango ako. Paano ko malilimutan ang araw na iyon? Ang huling masayang selebrasyon namin bilang isang buong pamilya. Nakausap ko po si Tita Christina noon, patuloy ni Miguel. Umiiyak po siya sa may hardin. Tinanong ko kung ano ang problema. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa sakit ni Tito Leo. Si Leo, ang asawa ni Christina. Ang aking manugang, isang mabait na tao. May sakit sa bato si Leo, sabi ko. Mahigit 1 taon na siyang nagda-dialysis. Opo. At napakamahal po ng mga gamot at treatment, sabi ni Miguel. Sinabi po sa akin ni Tita na ang insurance nila ay sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan. Pero may mga bagong gamot na kailangan si Tito Leo para bumuti ang kalagayan niya. At hindi iyon sakop ng insurance. Halos 150,000 piso, 150,000 daw po, ang gastos bawat buwan. Sinabi niya sa akin, Miguel, hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng pera. Baka kailangan naming ibenta ang bahay namin. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Ang aking anak na babae ay desperado rin pala. Ang kanyang asawa ay may sakit. Ang kanilang pera ay paubos na. At ako ay walang kamalay-malay. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi siya humingi ng tulong? Si Tita Christina po ay nagtatrabaho sa isang insurance company, sabi ni Miguel. At ang kanyang mga salita ay tila nagbubukas ng isa pang madilim na pinto sa claims department. Alam na alam po niya kung paano gumagana ang mga investigasyon sa pagkamatay. Alam niya kung ano ang kahina-hinala at kung ano ang mukhang natural. Isang matandang babae na namatay habang natutulog dahil sa katandaan. Hindi po iyon pagtutuunan ng pansin. Ang katotohanan ay isang kumunoy na unti-unting humihila sa akin pababa. Ang aking anak na lalaki, ang engineer, ang siyang nagdisenyo ng paraan ng pagpatay, at ang aking anak na babae, ang insurance expert, ang siyang nagsiguro na ito ay magmumukhang isang natural na pagkamatay, isang perpektong krimen, isang perpektong pagtataksil. At si Mama, dagdag pa ni Miguel, tinutukoy ang kanyang ina, ang asawa ni Paulo na si Ana. Si Mama po ay isang real estate agent. Alam na alam niya ang halaga ng bahay niyo. Hanggang sa huling sentimo, alam niya ang market. Alam niya kung gaano kabilis maibebenta ang bahay kapag wala na kayo. Ang buong pamilya, silang lahat ay may papel. Si Paulo ang arkitekto, si Christina ang consultant, at si Ana ang magiging tagapagbenta. At ako ang biktima. Ako ang gintong itlog na kailangan nilang basagin para makuha ang kanilang yaman. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang kape sa aking harapan ay tila isang lason. Ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko sa kanila sa loob ng maraming taon ay sinuklian ng isang death sentence. Biglang may pumasok sa isip ko, isang alaala. Noong si Miguel ay mga 10 taong gulang pa lang, isang mainit na hapon ng tag-araw.
Nagtatayo si Arturo ng isang deck sa aming likod bahay. Si Miguel ay laging nakaupo sa tabi niya. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang lolo. Tinuruan siya ni Arturo kung paano gumamit ng level, kung paano mag-countersink ng mga tornilyo. Lumabas si Paulo mula sa bahay. May dalang isang bote ng beer. Tumayo siya roon, pinapanood silang dalawa. At sa mukha niya, may isang emosyon na hindi ko pinangalanan noon. Pero ngayon ay alam ko na. Inggit, sama ng loob. Ang sarili niyang ama ay tinuturuan ang sarili niyang anak ng trabahong kanyang tinalikuran. Ang trabahong sa tingin niya ay mababang uri. Ngumiti si Arturo. Paolo, anak, tulungan mo kami dito. Kailangan namin ng dagdag na kamay. Umiling si Paulo. Hindi na, pa. May babasahin pa akong engineering journal. Importante. At pumasok siya ulit sa loob ng bahay. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Arturo. Ang alaala ay naglaho. Si Miguel ay nakatingin sa akin mula sa kabilang panig ng mesa. Lola, iniisip ko lang kung paanong ginamit ni Papa ang lahat ng itinuro sa kanya tungkol sa engineering para gumawa ng masama. At ako, ginagamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Lolo para iligtas ka. Sa kabila ng sakit at takot, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lolo mo, napakalaki ng magiging pagmamalaki niya sa iyo, iho. Alam ko po, Lola, sabi niya. At napakalaki ng magiging kahihiyan niya kay Papa. Habang kami nakaupo doon, biglang nag-vibrate ang aking telepono sa loob ng aking bag. Pareho kaming nagulat. Kinuha ito ni Miguel at tiningnan ang screen. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Lola, sabi niya, 8 missed calls, galing kay Papa, at 5, galing kay Tita Cristina. Ipinakita niya sa akin ang screen. Ang mga pangalan nila ay paulit-ulit na nakalista. Paolo, Cristina, Paolo, Paolo, Cristina. Isang litanya ng mga taksil. Alam na nila. Bulong ko. Alam na nilang wala na ako sa bahay. Alam nilang may mali. Tumango si Miguel. Opo, Lola. At ibig sabihin niyan, hinahanap na nila tayo. Kailangan na nating umalis dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-upload ng mga litrato na kinuha niya sa silong. Kailangan kong isave ang mga ito sa cloud. Sabi niya, kung malaman ni Papa na may ebidensya ako, baka subukan niyang sirain ito. Kailangan nating protektahan ang katotohanan. Habang ginagawa niya iyon, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa highway, ang mga sasakyan ay dumaraan ng mabilis. Ang mundo ay nagpapatuloy. Walang kamalay-malay sa maliit na drama ng aming pamilya. Isang drama ng kasakiman, pagtataksil, at isang planong pagpatay. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging pag-asa ko ay ang binatang nasa harapan ko, ang aking apo. Ang tagapagligtas ko. Ang hotel na pinili ni Miguel ay maliit at simple. Isa sa mga lugar na iyon sa tabi ng highway, kung saan walang nagtatanong. Ang amoy sa loob ng kwarto ay pinaghalong panlinis at lumang karpet. May isang kama, isang silya, at isang banyo na may gripo na walang tigil sa pagtulo. Umupo ako sa gilid ng kama, habang si Miguel naman ay sa silya sa tapat ko. Ang maliit kong maleta ay nasa aking paanan. Iyon na lang ang natitira sa akin mula sa 40 taong pamumuhay sa bahay na iyon. Isang maliit na maleta. Subukan niyo pong matulog, Lola, sabi ni Miguel. Pero alam naming pareho na imposible iyon. Hindi ko kaya, sagot ko. Magpahinga na lang po kayo. Kung gayon, bukas po natin iisipin kung ano ang gagawin. Sabi niya. Humiga ako sa ibabaw ng kumot. Suot pa rin ang aking damit. Tinitigan ko ang kisame na may mga mantsa ng tubig. Sa bawat tunog na naririnig ko mula sa labas, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga yabag sa hallway, ang pagsara ng pinto sa kabilang kwarto, ang ugong ng ice machine. Sa bawat pagkakataon, napapatingin ako sa pinto. Hindi ako natatakot sa magnanakaw o sa mga masasamang loob. Ang kinatatakutan ko ay ang sarili kong dugo, ang sarili kong mga anak. Si Miguel ay nakatulog sa silya. Ang kanyang ulo ay nakatagilid sa isang anggulo na siguradong sasakit pagsapit ng umaga. Ang kanyang telepono ay nasa maliit na mesa sa tabi niya.
Madilim ang screen. Pinanood ko siyang huminga. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili, pero hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa pinto. Bandang 3:00 ng umaga, bumangon ako at sinuri ang lock. Sinubukan ko ang doorknob, ang deadbolt, ang kadena. Nakatayo ako roon sa dilim. Ang aking kamay ay nasa malamig na metal at doon ko napagtanto ang kabalintunaan ng lahat. Ako, na nag-alaga sa kanila mula pagkabata, na nagpuyat kapag sila'y may sakit, na nagturo sa kanila kung paano maglakad. Ako ngayon ang nagtatago sa kanila na parang mga kriminal, si Paulo at si Christina. Gusto nila akong mamatay. At ngayon, hinahanap nila ako. Bumalik ako sa kama, pero hindi na ako humiga. Umupo lang ako sa gilid. Ang aking mga kamay ay nasa aking kandungan, naghihintay sa pagdating ng umaga. Ang araw ay sumikat na kulay abo at malamig. Nagising si Miguel na nananakit ang leeg. Nakita niya akong nakaupo roon at hindi na nagtanong kung nakatulog ba ako. Alam na niya ang sagot. "Lola, kailangan ko pong bumalik sa bahay," sabi niya, habang iniinat ang kanyang naninigas na leeg. "Ano? Wag, Miguel. Masyadong delikado," mabilis kong sagot. Ang ideya na bumalik siya sa bitag na iyon ay nagpadala ng takot sa aking buong katawan. "Paano kung nandoon si Paulo?" "Kailangan po, Lola. Yung notebook niyo po? Yung maliit na notebook sa tabi ng kama niyo kung saan niyo isinusulat ang mga nararamdaman niyo araw-araw?" Paliwanag niya. "Naiwan po natin. Kakailanganin iyon ng mga pulis bilang ebidensya." Ipinapakita noon ang pattern. Kung paano unti-unting lumala ang mga sintomas niyo sa loob ng 2 buwan. Iyon ang magpapatunay na ito ay planado at hindi biglaan. Pero ang buhay mo, ang kapalit. "Mag-iingat po ako, Lola. Saglit lang po ako. Papasok at lalabas. 5 minuto lang," sabi niya, sabay kuha ng susi ng kanyang truck. "Dito lang po kayo. Ilock niyo po ang pinto pagkaalis ko. Huwag niyo pong bubuksan kahit kanino maliban sa akin." Bago pa man ako makatutol ulit, nakaalis na siya. Isinara ko ang pinto, ikinandado ko, ikinabit ko ang kadena, umupo ako sa kama at naghintay. Ang bawat minuto sa digital na orasan sa tabi ng kama ay tila 1 oras. Nagbilang ako. 45 minuto ang lumipas. 45 minuto ng purong takot at pag-aalala. Sa bawat segundo, iniisip ko ang pinakamasamang maaaring mangyari. Paano kung nahuli siya? Paano kung sinaktan siya ni Paulo? Sa wakas, narinig ko ang tunog ng kanyang truck sa parking lot. Ang kanyang mga yabag sa hagdan. Isang katok sa pinto. "Lola, ako po ito." Nakahinga ako ng maluwag at mabilis na binuksan ang pinto. Pumasok si Miguel, hingal na hingal. Hawak niya ang notebook, ngunit ang kanyang mukha ay mali. Maputla, takot. "Anong nangyari?" tanong ko. Ikinandado niya ang pinto at naupo ng mabigat sa silya. "Nandoon po sila, Lola. Si Papa at si Mama." Ang mama na tinutukoy niya ay si Ana, ang asawa ni Paulo. Nagtago po ako sa tabi ng garahe at nakinig sa bintana ng kusina. Bahagya po itong nakabukas. "Ano ang narinig mo, iho? Sabihin mo sa akin." Pagmamakaawa ko. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang mga salitang ayaw kong marinig. "Nasa telepono po si Papa." Malinaw ko po siyang narinig. Ang sabi niya, nakuha na siya ni Miguel. Kung makikita ng mga pulis ang bahay na ito, tapos na tayo. Kailangan natin silang mahanap ngayon. Ang mga salita ni Paulo, na isinalaysay ng kanyang sariling anak, ay parang yelo na tumusok sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Miguel, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tapos, "Lola, narinig ko po si Mama." Ang sabi niya, "Tatawagan ko lahat ng hotel at motel sa lugar. Gagamitin ko ang pangalan niya. Siguradong hindi niya naisip magtago sa ilalim ng ibang pangalan." Ang aking puso ay bumagsak. Tama siya. Sa aking pagkalito at takot, hindi ko naisip ang ganoong bagay. Ginamit ko ang aking tunay na pangalan, Elena Reyes, noong nag-check-in kami. Isang pagkakamali na maaaring maging sanhi ng aming kapahamakan. May sinabi pa po si Papa, patuloy ni Miguel,
at ang kanyang boses ay bumaba sa isang halos pabulong na tono, isang bulong na puno ng lagim. Sabi niya, "Malayo na ang narating natin para umatras pa. Kailangan na nating tapusin ito. Tapusin ito." Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kwarto. Hindi na sila naghahanap para lang makipag-usap. Hindi na sila naghahanap para magpaliwanag. Sila ay naghahanap para tapusin ang kanilang nabigong plano. Ang kanilang pagtugis ay hindi na dahil sa desperasyon, sa pera. Ito ay naging isang misyon para takpan ang kanilang krimen. At ang tanging paraan para gawin iyon ay ang siguraduhing hindi na ako makakapagsalita kailanman. Ang mga pader ng kwarto ng hotel ay tila unti-unting lumalapit sa akin. Ang hangin ay naging mabigat. "Kailangan nating umalis dito," sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. "Magmaneho tayo papunta sa ibang siyudad, sa ibang probinsya." "At saan po tayo pupunta, Lola?" sagot ni Miguel. Habang tumatayo at nagsisimulang maglakad-lakad sa loob ng kwarto, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Kung tinatawagan na ni Mama ang mga hotel, mahahanap at mahahanap niya tayo kahit saan tayo magpunta. Oras lang ang bibilangin. Huminto siya sa paglalakad. Kailangan naming mag-isip. Kailangan namin ng plano. At sa sandaling iyon, ang telepono sa ibabaw ng nightstand ay biglang nagring. Ang telepono ng hotel. Pareho kaming napatingin dito, na parang isang ahas na handang tumuklaw. Ang tunog nito ay nakakabingi, nakakataranta sa loob ng tahimik na silid. Nagring ito ulit. "Huwag niyo pong sagutin," sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa telepono. Nagring ito ng 4 na beses pa, bago ito tuluyang tumahimik. Nanatili kaming hindi gumagalaw, nakikinig sa katahimikan. Ang kabog ng aking dibdib ay napakalakas na nararamdaman ko ito hanggang sa aking lalamunan. 30 segundo ang lumipas. At pagkatapos, ang aking cellphone na naiwan ko sa ibabaw ng kama, ang siyang nagring. Ang pangalan ni Christina ang umilaw sa screen. Umiling si Miguel sa akin. Hayaan ko lang daw. Ang telepono ay nagring ng nagring. Sa wakas, tumigil ito. Ngunit agad-agad, nagsimula itong muli. Si Christina. Tumatawag ulit. "Baka dapat kong sagutin," sabi ko. Para malaman kung ano ang sasabihin niya. "Huwag po muna, Lola. Hindi pa po tayo handa." Tumigil ang pagring. 1 minuto ng katahimikan. At pagkatapos, nagring na naman ito. Si Christina ulit. Paulit-ulit. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Miguel ang aking telepono at pinatay ito ng tuluyan. "Hindi po natin sila pwedeng kausapin. Hindi hanggat wala pa tayong plano," sabi niya. Pumunta siya sa bintana at maingat na sumilip sa maliit na siwang ng kurtina. Nakatayo siya roon ng matagal. At pagkatapos, bigla siyang nanigas. Nanigas na parang yelo. "Lola," sabi niya. At ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. "Ano iyon, Miguel?" Ang sasakyan po ni Papa, kararating lang po sa parking lot. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyelo. Natagpuan niya kami. Ang asawa niya, si Ana, ay malamang na tumawag sa hotel na ito. Nagtanong kung may Elena Reyes na naka-check-in at ang front desk na walang kamalay-malay ay sinabi ang katotohanan. Umatras si Miguel mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay walang kulay, pati po yung sasakyan ni Tita Christina. Kararating lang din. Nandito na po silang lahat. Hindi ako makahinga. Ano ang gagawin namin? Nakulong na kami. Ngunit si Miguel, ang aking apo, ay hindi nagpanik. Kumilos siya ng mabilis. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang iglap, nagdial siya. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. 911. "Ano po ang inyong emergency?" Narinig ko ang boses mula sa kabilang linya. "Ang pangalan ko po ay Owen Bennett. Nandito po ako sa sleep-in sa Route 42. Ang tatay at tiya ko po ay nandito. Sinusubukan po nilang saktan ang lola ko. Kailangan po namin ng tulong." Narinig ko ang boses ng dispatcher na nagtatanong. "Opo, nasa room 214 po kami. Nasa parking lot po sila ngayon?" "Opo, hindi po kami pwedeng umalis ng kwarto. Makikita po nila kami
Opo, sige po. Pananatilihin ko pong bukas ang linya. Ibinulsa niya ang kanyang telepono, pero hindi niya ibinaba ang tawag. At sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Hindi malakas. Halos malambing. Nay. Ang boses ni Paolo. Ang boses ng aking anak. Nay, alam kong nandyan kayo. Buksan niyo po ang pinto. Please. Gusto lang po naming makipag-usap. Ang boses na iyon, na minsan ay nagbibigay sa akin ng ligaya, ay nagdala ngayon ng dalisay na takot. Hinawakan ni Miguel ang aking maleta at itinuro ako patungo sa banyo. Sinundan ko siya. Ang aking mga binti ay nanginginig na parang dahon. Itinuro niya ang isang pangalawang pinto sa loob ng banyo na hindi ko napansin kanina. Isang pinto na nakakonekta sa likurang hallway ng hotel. Isang daan para makatakas. Kapag binuksan ko po ito, bulong niya, tatakbo tayo pababa ng hagdan. Huwag na huwag po kayong hihinto. Huwag po kayong lilingon. Isa pang katok sa pinto. Mas malakas na ngayon. Nay, pinapahirapan mo lang ang lahat. Tinatakot ka lang ni Owen sa mga bagay na hindi totoo. Pamilya mo kami. Mahal ka namin. Ang kasinungalingan sa kanyang mga salita ay nakakasuka. Ang kanyang pagmamahal ay isang lason. Ang kamay ni Miguel ay humawak sa doorknob ng pinto sa banyo. Tumingin siya sa akin. Handa na po ba kayo? Tumango ako. Kahit na ang buo kong katawan ay sumisigaw ng hindi. Ang mahinhing katok ay naging isang malakas na pagpukpok. Nay, buksan mo ang pinto ngayon din. At sa hiyaw na iyon, binuksan ni Miguel ang pinto. Ang likurang hallway ay madilim at walang tao. Tumakbo kami. Sa likuran namin, narinig ko ang papalakas na sigaw ni Paulo at pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Sinisira na niya ang pinto. Narating namin ang hagdanan para sa emergency exit. Hinila ako ni Miguel pababa. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa aking braso para alalayan ako. Ang aming mga yabag ay umalingaw-ngaw sa loob ng sementadong hagdanan. Ang tunog ng aming pagtakas. Bumulaga kami sa ilalim na pinto. Palabas sa isang eskinita sa likod ng hotel. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha. Ang eskinita ay amoy basura at mantika mula sa mga basurahan ng isang kalapit na restaurant. Hinila ako ni Miguel patungo sa kanyang truck na nakaparada sa dulo ng gusali at doon ko sila nakita. Si Christina, ang aking anak na babae, ay nakatayo sa isang dulo ng eskinita malapit sa kalsada. Si Ana, ang aking manugang, ay nakatayo naman sa kabilang dulo, sa tabi ng bakod. Hinarangan nila ang aming mga daan palabas. Isang perpektong bitag, huminto si Miguel. Itinulak niya ako sa kanyang likuran, na nagsisilbing panangga. Si Christina ay nagsimulang maglakad papalapit sa amin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na parang isang manikang porselana. Si Paulo ay lumabas mula sa isang sulok, galing sa harap ng hotel. Nakita niya kaming nakulong sa pagitan ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay nagbago, hindi galit. Isang bagay na mas malamig pa kaysa sa galit. Isang bagay na pinal. Nay, itigil niyo na ito, sabi niya, habang dahan-dahan siyang lumalakad papalapit. Nalilito lang kayo, may sakit kayo. Naapektuhan ng carbon monoxide ang utak niyo. Idiniin ko ang aking sarili sa likod ni Miguel. Ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado. Ang mga doktor, nagsinungaling ka sa kanila. Sabi ko, hindi ako nagsinungaling. Nagkakaroon kayo ng mga delusyon. Paranoia. Sintomas po iyan. Huminto si Paulo ilang talampakan mula sa amin. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, kontrolado, na parang ipinapaliwanag niya ang isang bagay sa isang bata. Pinuno ni Owen ang isip niyo ng mga kwentong hindi totoo. Pamilya mo kami, hinding-hindi ka namin sasaktan. Nakita ko ang aparato. Pa, ang boses ni Miguel ay matatag. Ngunit nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Sa ilalim ng sahig ng kwarto ni Lola, ang timer, ang mga selyadong bentilasyon, ang peking detector. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat. Ang kinuhanan mo ng litrato ay isang normal na heating system at nagpasya kang ito ay isang bagay na masama dahil palagi mong iniisip ang pinakamasama tungkol sa akin.
Tumigil ka sa pagsisinungaling. Dito na nawala ang maskara ng pagkakalmado ni Paulo. Hindi mo naiintindihan kung anong pinagdadaanan namin, kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat ng pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Kaya nagpasya kang patayin ang iyong ina? Nagpasya kaming mabuhay. Tumaas ang boses ni Paulo. Mawawalan ako ng trabaho. 20 taon sa kumpanyang iyon. At itatapon na lang nila ako na parang basura. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang namin? Si Ana ay nagsalita mula sa aming likuran. Malapit na naming mawala ang aming bahay. Lahat ng aming pinundar. Ang kinabukasan ng aming mga anak. Ang kanyang boses ay basag. Ang lola mo ay may higit pa sa kailangan niya. 68 na siya. Nabuhay na siya. Bakit siya magkakaroon ng 50 milyong piso na nakatago sa isang bahay habang kami ay nawawalan ng lahat? Tumingin ako sa kanya. Ang aking manugang. Ang babaeng tinulungan kong pumili ng kanyang wedding dress. Ang babaeng inalagaan ko ang anak para makabalik siya sa trabaho. Kaya naisip niyong patayin na lang ako at kunin ito. Inisip namin na magkakaroon ka ng isang mapayapang pagkamatay habang natutulog ka. Ang mukha ni Ana ay basa na sa luha, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matigas. Ang mga matatanda, namamatay, nangyayari iyon. Walang magtatanong, maliban na lang at hindi ako namatay, nang sapat na mabilis. Ang mga salita ay lasang-lason sa aking bibig. Si Christina ay lumapit pa. Masyado na itong tumatagal. Nay, kailangan niyo pong sumama sa amin ngayon din bago pa lumala ito. Lumalala para kanino? Tanong ni Miguel. Para sa lahat. Dinukot ni Christina mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit na heringgilya na puno ng isang malinaw na likido. May dala akong pampakalma sa iyo. Nay, masyado kang balisa, nalilito. Ito ang magpapasarap sa pakiramdam mo. Anong laman yan? Sigaw ni Miguel. Isang sedative lang. Para tulungan siyang magpahinga. Tita Christina, ano talaga ang laman yan? Hindi sumagot si Christina. Humakbang pa siya. Si Paulo ay pumunta sa kotse ni Ana. Binuksan ang trunk at bumalik na may hawak na isang liabe. Isang tire iron. Owen, lumayo ka sa lola mo. Hindi, pangpamilya itong usapan. Huwag kang makialam. Lola ko siya. Pa. At nanay mo siya. Ang boses ni Miguel ay nabasag sa huling salita. Paano mo ito nagagawa? Itinaas ni Paulo ang liabe. Palagi kang katulad niya, katulad ng lolo mo. Iniisip mong mas magaling ka sa lahat dahil lang nagtatrabaho ka. Gamit ang iyong mga kamay, minamaliit ang mga taong nag-aral na sinubukang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ginawa ni Lolo ang mga bagay para protektahan ang mga tao. Ang boses ni Miguel ay biglang lumakas. Ginamit mo ang iyong edukasyon para patayin ang babaeng minahal niya. Magsisisi siyang naging anak kanya. Huwag kang magsalita tungkol sa kanya na parang mas kilala mo siya kaysa sa akin. Mas kilala ko siya dahil naiintindihan ko kung ano ang mahalaga sa kanya. Integridad, paggawa ng tama. Magiging kahiya-hiya ka sa paningin niya. At sa mga salitang iyon, iwinasiwas ni Paulo ang liabe. Yumuko si Miguel. Ang bakal ay sumagitsit sa hangin, lumampas sa kanyang ulo at bumagsak sa basurahan na may malakas na kalansing na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Mabilis na sumugod si Miguel at sinakmal si Paulo. Pareho silang bumagsak ng malakas sa semento. Ang liabe ay tumalsik sa malayo. Owen! Sigaw ko. Tumakbo si Christina papalapit sa akin. Ang heringgilya ay kumikinang sa kanyang kamay. Patawad, Nay, pero ito na lang ang paraan. Umatras ako hanggang sa mapasandal ako sa malamig na metal ng basurahan. Patuloy siyang lumalapit. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Sinusubukang hanapin ang aking anak na babae sa likod ng mga matang iyon na walang buhay. Christina, please, hindi ito masakit. Matutulog ka lang. Inabot niya ang aking braso at sa sandaling iyon, nagsimula ang mga sirena. Huminto si Christina. Lumingon siya. 2 sasakyan ng pulis ang rumaragasang pumasok sa eskinita mula sa magkabilang dulo. Ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa mga pader na ladrilyo.
Bumukas ang mga pinto. Tumalon ang mga pulis palabas. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Pulis! Bitiwan ang sandata! Bitiwan iyan ngayon! Tinitigan ni Christina ang heringgilya sa kanyang kamay. Binitiwan niya ito. Gumulong ito sa semento. Mga kamay sa lugar na makikita namin. Lahat kayo, itinulak ni Paulo si Owen at dahan-dahang tumayo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Itinaas din ni Ana ang sa kanya. Nanigas sa tabi ng bakod. Tumayo si Owen, hingal na hingal. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tumawag po ako sa 911 mula sa kwarto ng hotel. Ang linya ay nanatiling bukas sa buong oras na iyon. Narinig niyo po ang lahat, hindi po ba? Isang pulis ang lumapit. Ang baril ay nakatutok pa rin. Narinig namin ang lahat. Ginoo. Kayo po ba si Ginang Elena Reyes? Tumango ako. Hindi makapagsalita ang aking bibig. Hindi po ba kayo nasaktan? Hindi. Pinrotektahan niya ako. Itinuro ko si Owen. Mas maraming pulis ang pumasok. Sinipa ng isa ang heringgilya palayo sa paanan ni Christina. Dinampot ng isa pa ang liabe gamit ang isang kamay na may guwantes. Inalalayan ako ng pangatlo palayo sa basurahan. Ang kanyang kamay ay marahan sa aking siko. Paolo Reyes, sabi ng isang pulis na may stripes ng sarhento. Ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder. May karapatan kang manahimik. Ang mukha ni Paolo ay naging blanko, walang laman. Hindi siya nanlaban nang siya'y pinihit at pinusasan sa likod. Ana Reyes, sabi ng isa pang pulis. Nagsimulang umiyak si Ana. Wala kaming pagpipilian. Mawawala na sa amin ang lahat. Hindi nyo naiintindihan. Ginang, ikaw ay inaaresto sa salang conspiracy to commit murder. Pinusasan din siya. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa mga pader. Christina Cooper, tumingin sa akin ang aking anak na babae. Sa isang saglit, may nakita ako roon. Pagsisisi, marahil, o takot lang na mahuli. Patawad, Nay, bulong niya. Tumalikod po kayo, mga kamay sa likod. Pinusasan nila si Christina at dinala siya sa ibang sasakyan ng pulis. Si Paulo sa isa pa, si Ana sa pangatlo. Nakatayo ako sa eskinita, pinapanood ang aking mga anak na mawala sa magkakahiwalay na sasakyan. Tapos na po, Lola. Inakbayan ako ni Owen. Hindi ako makapagsalita, hindi makaiyak, hindi makaramdam ng kahit ano maliban sa pamamanhid. Lumapit sa amin ang isang detective, isang babaeng may kulay abong buhok na nakatali. Ginang Reyes, ako po si Detective Morris. Kakailanganin po namin ang inyong mga salaysay. Pwede po ba kayong sumama sa istasyon? Opo. Sagot ni Owen para sa akin. Ginawa ng apo niyo ang tama. Sa pagpapanatiling bukas ng linya, nakarecord ang lahat. Ang kanilang mga pag-amin, ang mga banta, lahat. Ang mga tanikala ng takot na gumagapos sa akin sa loob ng maraming buwan ay biglang naputol. Sa wakas, malaya na ako. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip. Ang mga abogado ay nag-usap tungkol sa mga paglilitis. Ngunit ang ebidensya ay napakabigat para labanan. Ang mga file sa computer ni Paulo na naglalaman ng kanyang project timeline para sa aking dahan-dahang pagkamatay. Ang mga text messages sa burner phone ni Ana na nagtatanong kay Christina kung kailan ba matatapos. Ang research notes ni Christina tungkol sa kung paano maiiwasan ang investigasyon. At higit sa lahat, ang 911 recording kung saan silang tatlo ay umamin sa lahat. Kinuha nila ang mga plea deal. Lahat silang tatlo. Ang araw ng sentencing ay isang malamig na umaga ng Nobyembre. Nakaupo ako sa harap na hilera ng korte. Si Owen sa aking tabi. Binasa ng hukom ang mga kaso. Conspiracy to commit murder. Attempted murder. Si Paulo ay hinatulan ng 15 taon. Si Ana, 12. Si Christina, 10. Bago tapusin ang hukom, tinanong niya kung gusto kong magbigay ng victim impact statement. Tumayo ako at lumakad patungo sa mikropono. Tiningnan ko si Paulo na nakaupo sa lamesa ng depensa. Hindi siya makatingin sa akin. Ang aking asawang si Arturo ay itinayo ang aming bahay, tabla por tabla. Ikinabit niya ang bawat bentilasyon, bawat sistema,
bawat safety feature para protektahan ang aming pamilya. Tinuruan niya ang aming apong si Owen na ang mabuting gawa ay nagpoprotekta sa mga tao, na ang integridad ay mahalaga. Tumingin ako sa kanya. Ginamit ng aking anak ang kanyang degree sa engineering para baluktutin ang gawang iyon, para gawing isang murder weapon ang bahay ng kanyang ama. Ipinagkanulo niya ang lahat ng itinayo ni Arturo, lahat ng pinaniwalaan ni Arturo. Tumingin ako kay Christina. Umiiyak si Ana. Si Paulo ay nakatitig sa mesa. Si Christina ay nakatingin sa akin na may mga matang walang laman. Ngunit iniligtas ako ni Owen, gamit ang mga gamit ng kanyang lolo at ang mga prinsipyo ng kanyang lolo. Iyon ang tunay na pamana ni Arturo. Hindi ang anak na sumira, kundi ang apo na nagprotekta. Ang pag-ibig at integridad ay nanalo. Iyon ang mahalaga. Umupo ako. Pinasalamatan ako ng hukom at tinapos ang paghatol. Dinala sila ng mga guwardiya palayo, nakaposas. Pinanood kong umalis ang aking mga anak sa korte, lumabas sa lamig ng Nobyembre, at huminga ng malayang hangin. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. 6 na buwan pagkatapos ng paghatol, ibinenta ko ang bahay. 48 milyong piso. Mas tumaas pa pala ang halaga nito. Maraming mga batang pamilya ang lumilipat sa aming lugar. Binibili ang mga lumang bahay at binibigyan ng bagong buhay. Nagtatanim sila ng mga bagong hardin kung saan kami unang nagtanim 40 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kayang manirahan doon. Hindi na pwede. Bawat silid, bawat sulok ay may dalang alaala. Ang alaala ng pagmamahal ni Arturo at ang alaala ng pagtataksil ni Paulo. Ang kwarto kung saan sinubukan niya akong patayin. Ang silong kung saan natagpuan ni Miguel ang aparato. Ang kusina kung saan ako huling nagtimpla ng kape sa umagang iyon. Ang lahat ay nagbago na. Ang dating kanlungan ay naging isang monumento ng isang bangungot. Si Miguel ang nangasiwa sa lahat. Siya ang nakipag-usap sa real estate agent. Siya ang nag-ischedule ng mga inspeksyon. Siya ang nag-asikaso ng mga papeles. At bago ang araw ng pagsasali ng titulo, pumunta siya sa bahay na iyon sa huling pagkakataon. Dala ang kanyang mga gamit. Naghihintay ako sa loob ng kanyang truck sa labas. Mula doon, pinanood ko siya. Pinanood ko siyang maingat na baklasin at buhatin isa-isa ang mga kitchen cabinets na gawa sa Nara. Ang mga cabinet na si Arturo mismo ang gumawa mula sa simula. Ang mga dovetail joints na perpektong magkakabit. Ang 3 patong ng barnis na nagpapakintab dito. 40 taon na, pero perpekto pa rin. Matibay. Tumatagal. Tulad ng pagmamahal ng gumawa nito. Dumating ang mga bagong may-ari para pumirma ng mga papeles. Isang mag-asawa na nasa kanilang 30, may 2 maliliit na anak. Nakatayo sila sa porch na itinayo ni Arturo at masayang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Bagong pintura, mga bagong appliances. Siguro isang deck sa likod bahay. Hindi nila kailanman malalaman. Hindi nila kailanman malalaman kung ano ang muntik nang mangyari sa loob ng bahay na iyon. Hindi nila malalaman ang tungkol sa linya ng gas sa ilalim ng sahig ng kwarto o ang mga selyadong bentilasyon sa likod ng mga pader. Tinanggal na ng mga pulis ang lahat ng iyon. Ibinalik nila ang bahay sa kung paano ito orihinal na binuo ni Arturo. Pinanood ko silang pumasok sa pinto. Ang kanilang mga anak ay tumakbo sa unahan. Ang kanilang mga masasayang boses ay umalingaw-ngaw sa loob. Isang bagong pamilya. Isang bagong simula para sa bahay. Paalam, Arturo, bulong ko. Pinrotektahan ako ng iyong bahay. Hanggat kaya nito. Dinala ako ni Miguel sa aking bagong apartment sa kabilang panig ng lungsod. Maliit lang, isang kwarto, nasa 2 palapag ng isang gusali na may elevator. Hindi pinapayagan ng may-ari ang mga malalaking pagbabago, pero nakakuha ng espesyal na pahintulot si Miguel para sa mga kabinet. Ginugol niya ang buong weekend sa pagkakabit ng mga ito. Nakaupo ako sa aking bagong sala, pinakikinggan ang mga tunog ng kanyang pagtatrabaho. Ang tunog ng drill, ang pag-adjust ng level, ang pag-aayos ng kahoy sa bago nitong pwesto. Ang mga tunog na iyon,
Iyon din ang mga tunog na ginagawa ni Arturo noon. Ang mga tunog ng paglikha, ang mga tunog ng pag-aalaga. Linggo ng hapon, tinawag niya ako sa kusina. At doon, nakasabit sa pader ang mga kabinet ni Arturo. Eksakto kung saan sila nararapat. Ang kahoy ay kumikinang sa sinag ng hapon. Tumayo si Miguel sa di kalayuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang, sinusuri ang kanyang gawa, katulad ng ginagawa ni Arturo. Tinuruan po ako ni Lolo na gawin ang mga bagay ng tama, Lola, sabi niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi niya, mas tatagal pa raw ang mga kabinet na ito kaysa sa ating lahat. Hinawakan ko ang makinis na nara. Hinaplos ng aking mga daliri ang mga dugtungan. Walang puwang, walang magaspang na bahagi. Ang mga kamay ni Arturo ang humubog sa kahoy na ito. Ngayon, ang mga kamay ni Miguel ang nagbigay dito ng bagong tahanan. Ang pamana ay nagpapatuloy. Perpekto, iho, sabi ko. Perpekto. Ang buhay ay naging mas maliit pagkatapos noon. Mas maliit, pero mas ligtas. Nagpunta ako sa therapy bawat linggo. Pinag-usapan namin ang tungkol sa pagtataksil, sa tiwala, at sa kung paano matutong matulog nang hindi sinusuri ang lock ng pinto ng 5 beses. Dahan-dahan, ito ay nakatulong. Si Miguel ay dumarating para sa hapunan tuwing Huwebes. Nagdadala siya ng mga groceries, nagluluto sa aking bagong kusina, at kinukwento sa akin ang tungkol sa kanyang mga proyekto. Nagkakaroon na siya ng pangalan sa industriya, kilala sa paggawa ng magandang trabaho. Isang Huwebes ng tagsibol, may kasama siyang dumating. Lola, si Sarah po, maganda siya. May mabait na mga mata at may mga bakas ng clay sa ilalim ng kanyang mga kuko. Isang artist, sabi niya. Nagtatrabaho gamit ang luwad at kahoy. Palaging ikinukwento ni Miguel ang tungkol sa lolo niya, sabi ni Sarah habang kumakain kami. Sabi niya, si Arturo Reyes daw po ang pinakamabuting tao na nakilala niya. Totoo iyon, sabi ko. Pagkatapos ng hapunan, sila ang naghugas ng mga plato habang ako'y nakaupo sa aking maliit na mesa. Pinanood ko silang magtulungan. Magaan, komportable. Ang uri ng buhay na nagpapatuloy pagkatapos matapos ang mga kakilakilabot na bagay. Nang ihatid niya si Sarah sa kotse nito, bumalik siya sa loob at umupo sa tapat ko. Gusto ko siya, iho, sabi ko. Ako rin po, Lola. Magugustuhan din siya ni Arturo. Pinapahalagahan niya ang magandang gawa. Tumango si Miguel. Nanahimik kami sandali. Naiisip niyo po ba sila, Lola, si Papa at si Tita Cristina? Napaisip ako. Minsan. Pero hindi ko na sila mga anak. Tumigil sila sa pagiging anak ko noong pinili nila ang pera kaysa sa buhay ko. Galit po ba kayo sa kanila? Tumingin ako sa labas ng bansa. Hindi. Naaawa ako sa kanila. Ginugol ni Paulo ang buong buhay niya. Sinusubukang patunayan na mas magaling siya sa kanyang ama. Mas magaling sa tapat na pagtatrabaho, mas magaling sa integridad. At saan siya dinala nito? Sa kulungan. At si Ana at si Cristina ay sumunod lang sa kanya. At ako po, sinundan ko si Lolo. Ginawa mo nga, iho. At ang kanyang mga prinsipyo ang nagligtas sa buhay ko. Inabot ko ang kanyang kamay. Naniniwala si Arturo na ang tapat na pagtatrabaho ay marangal, na mas mahalaga ang paggawa ng mga bagay ng tama kaysa sa paggawa ng mga bagay na mabilis, mura o kahanga-hanga sa paningin ng iba. Tinanggihan ni Paulo ang lahat ng iyon. Inakala niyang ang kanyang degree sa engineering ay nag-angat sa kanya. Sa huli, ang edukasyon ng aking anak ay humantong sa pagpaplano ng pagpatay. At ang pagsasanay ng aking apo ay humantong sa aking kaligtasan. Umalis si Miguel at nilinis ko ang natitirang mga pinggan. Pinunasan ko ang mga kabinet ni Arturo. Pinatay ko ang mga ilaw. Sa katahimikan, tumayo ako sa aking kusina. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay lumilikha ng mga anino sa loob. Hinawakan ko ang mga kabinet sa huling pagkakataon. Hinaplos ang mga dovetail joints na si Arturo mismo ang gumawa. Perpektong anggulo, perpektong sukat. Isang gawang nagtatagal,
Arturo, sabi ko sa tahimik na kusina, itinayo mo ang mga ito para protektahan kami, para paglagyan ng aming mga pinggan, ng aming pagkain, ng aming buhay, at sa pamamagitan ni Miguel, pinoprotektahan mo pa rin kami. Dala niya ang iyong mga kamay, ang iyong puso, ang iyong integridad. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ko siya. Hindi ang taong may sakit na pumanaw, kundi ang malakas na karpintero na nagtayo ng aming bahay, na nagturo sa aming apo na ang mabuting gawa ay mahalaga, na ang paggawa ng tama ay mahalaga, na ang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang sikat ng araw ay papasok sa bintanang iyon pagsapit ng umaga. Tatama ito sa mga kabinet at gagawing ginto at mainit ang kulay ng nara. Katulad na katulad noong nasa luma naming kusina. Ang gawa ni Arturo ay sasaluhin ang liwanag at iingatan ito. May mga bagay na nagtatagal. May mga bagay na nananatili. Ngumiti ako at nagtungo na sa aking silid. Sa wakas, payapa na.